Isang matandang babae ang pumasok sa isang mamahaling tindahan ng alahas at tinrato ng may pagdududa. Walang ebidensya, inakusahan siya ng manager ng pagnanakaw sa harap ng lahat. Ngunit isang lalaki ang pumasok at ibinunyag kung sino talaga siya. Ang ina ng bagong may-ari ng kumpanya ay kakahiyap lamang at ang buong bansa ay nakasaksi. Kung ang kwentong ito ay nakakuha ng iyong interes, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung mula sa ang lungsod mo kami pinapanood. Itutuloy na natin. Dumating ang umaga ng Huwebes sa Makati na may kulay abo na langit, tipikal sa mga araw na nagbabadya ang ulan sa distrito ng Greenbelt sa pagitan ng mga gusaling yari sa salamin at nagniningning na mga showcase. Ang tindahang hiyas ng dangal ay tumatayo bilang isang templo ng karangyaan. Ang mga pinto nitong gawa sa matibay na salamin ay sumasalamin sa abalang Ayala Avenue kung saan ang mga mamahaling sasakyan ay dahan-dahang bumabaybay sa gitna ng mabagal na trapiko ng kabisera. Ang harapan ay nagtataglay ng pangalan ng tatak sa mga gintong titik at ang mga panlabas na display ay nagpapakita ng mga pirasong mas mahal pa kaysa sa kikitain ng maraming Pilipino sa buong buhay nila. Sa loob ng establishmento, ang aircon ay nagpapanatili ng perpektong temperatura at isang banayad na pabangong Pranses ang nananatili sa paligid tulad ng isang hindi nakikitang ulap ng pribilehiyo. Ang sahig na yari sa Italian marble ay sumasalamin sa mga ilaw na madiskarteng nakaposisyon. Ang mga dingding ay nababalutan ng textured na wallpaper sa mga neutral na kulay. At ang mga mamahaling abstract na painting ay nagpapalamuti sa mga puwang sa pagitan ng mga showcase. Ang lahat doon ay pinag-isipan, kinalkula at isinagawa upang maghatid ng malinaw na mensahe ng eksklusibidad, kapangyarihan at pagkilala. Ang hiyas ng dangal ay hindi lamang isang lugar upang bumili ng alahas. Ito ay isang simbolo ng katayuan, isang tahimik na panlipunang filter na naghihiwalay sa mga kabilang doon sa mga dumadaan lamang. Bumaba si Aling Rosa sa bus 2 kanto bago ang kanyang karaniwang hintuan. Sa edad na 72, pinanatili niya ang isang tuwid na tindig na nagpapakita ng mga dekada ng pagtuturo sa mga silid-aralan, pagtutuwid sa postura ng mga estudyante, pagsusulat sa pisara, at pagbibitbit ng mga tumpok ng test paper para itama sa bahay. Ang kanyang mga kamay na minarkahan ng panahon at pagtatrabaho ay mahigpit na humahawak sa isang bag na gawa sa synthetic leather na kasama na niya sa loob ng mahigit 10 taon. Ito ay isang simpleng bag mula sa mga makikita sa mga tiangge na may kupas na leather sa mga hawakan at maliliit na gasgas sa gilid na nagkukwento ng pang-araw-araw na paggamit. Ang kanyang simpleng floral na damit na binili sa isang maliit na tindahan sa Divisoria noong isang hapon ng Sabado ay malinis at maayos ang pagkakaplantsa, ngunit hindi maiiwasang mapansin ang natural na pagkasira ng tela sa mga tahi at ang bahagyang kupas na kulay na nagpapatunay sa hindi mabilang na paglalaba. Ang kanyang mga flat na sapatos, komportable at praktikal ay kumukumpleto sa imahe ng isang simpleng babae, isa sa mga tinuruan ng buhay na pahalagahan ang mahalaga at pagdudahan ang labis. Naglakad siya sa bangketa habang pinagmamasdan ang mga showcase ng may magalang na kuryosidad. Hindi karaniwan para sa kanya ang magpunta sa bahaging iyon ng lungsod. Ang distansya sa pagitan ng kanyang mundo at ng distritong iyon ay hindi lamang sinusukat sa kilometro, kundi sa mga panlipunang bangin na iilan lamang ang nangangahas na tawirin. Ang kanyang gawain ay nahahati sa pagitan ng inuupahang apartment sa Marikina, kung saan siya nakatira sa loob ng maraming dekada. Ang pagbisita sa mga dating estudyante na ngayon ay mga matagumpay na hukom, piskal at abogado, at ang lingguhang pagkikita sa simbahan ng parokya kung saan tumutulong pa rin siya sa grupo ng adult literacy. Ngunit noong umagang iyon, may nagdala sa kanya doon. Isang bagay na hindi niya agad ibubunyag, isang layuning nakatago sa kaibuturan ng kanyang dibdib tulad ng isang mahalagang sikreto. Huminto siya sa harap ng hiyas ng dangal, pinagmasdan ang kanyang refleksyon sa salamin ng harapan at huminga ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng lakas ng loob. Walang kaba sa kanyang mga kayumangging mata, kundi isang katahimikan lamang na nagmumula sa isa na nabuhay na nang sapat upang hindi magpaapekto sa mga mapanlinlang na anyo o nagmamadaling paghuhusga. Automatikong bumukas ang pinto nang lumapit siya. Nakilala ng sensor ang kanyang presensya, ngunit hindi ang kanyang kahalagahan.
Pumasok si Aling Rosa nang may mahinahong mga hakbang, ang kanyang paningin ay lumilibot sa mga nagniningning na showcase kung saan ang mga kuwintas na brilyante, mga singsing na esmeralda at mga pulseras na white gold ay nakapatong sa mga velvet na unan. Kakaunti lamang ang mga mamimili sa oras na iyon. Isang eleganteng babae na may Chanel sunglasses at Hermes bag ang sumusuri sa isang set ng hikaw kasama ang isang sales lady na may perpektong ngiti. Isang lalaking naka-pinstripe suit ang nakikipag-usap sa cellphone habang naghihintay na mapaglingkuran. At nandoon si Larissa. Si Larissa Santos ang nagpapatakbo ng sangay na iyon ng hiyas ng dangal sa loob ng 3 taon. Mabilis siyang umakyat sa pwesto, hindi dahil sa teknikal na kakayahan o husay sa pakikitungo sa mga customer, kundi dahil sa galing niyang sumipsip sa mga tamang tao sa tamang pagkakataon at maliitin ang mga itinuturing niyang walang halaga sa kanyang pag-akyat. Sa edad na 38, suot niya ang isang black tailored set na ang halaga ay katumbas ng 2 buwang pensyon ng isang retiradong guro. At ang kanyang platinum blonde na buhok ay nakabun ng maayos na inabot ng 40 minuto para ayusin kaninang umaga. Perpektong makeup na inilapat ng mga profesional na kamay, mga kuko na nililinis linggo-linggo sa isang luxury salon sa Rockwell at imported na pabango na mas mahal pa sa renta ng maraming pamilyang Pilipino. Si Larissa ang personifikasyon ng nais ihatid ng tindahan sa mundo kahit man lang sa makinis na anyo na kanyang ipinapakita. Sa loob, nagtataglay siya ng koleksyon ng mga diskriminasyong namana mula sa isang elitistang pagpapalaki, mga diskriminasyong bihirang hamunin sa protektadong kapaligiran kung saan siya nagtatrabaho. Natutunan niya mula pa noong bata na husgahan ang mga tao sa damit na suot nila, sa sasakyang minamaneho nila at sa lugar kung saan sila nakatira. At kailanman sa lahat ng mga taong iyon, hindi siya seryosong na kwestiyon tungkol dito. Nang dumaan si Aling Rosa sa kanya patungo sa isa sa mga showcase sa dulo, sinundan siya ni Larissa ng tingin. Hindi iyon tingin ng pagtanggap, iyon ay tingin ng pagdududa, isa sa mga tinging sumusuri at humuhusga bago pa man may mabigkas na salita. Palihim na kinalabit ng manager ang sales lady na si Patricia, isang dalagang nasa 20 anyos na naniniwala pa rin sa makataong serbisyo. Patricia, intindihin mo ang isang bagay, bulong ni Larissa sa mababang tono ngunit matatag. Hindi natin pwedeng hayaan ang kahit sino na gumala rito ng walang bantay. Alam mo na ang profile ng ating mga customer. Kapag nakakita ka ng hindi nababagay rito, bantayan mo. Pero wala naman siyang ginagawa, sagot ni Patricia, na nakakaramdam ng pagkailang. Wala pa, ganti ni Larissa, habang inaayos ang kanyang perlas na kuwintas. Pero mas mabuti na ang nag-iingat kaysa magsisi. Maging alerto ka. Si Aling Rosa, na walang kamalay-malay sa usapan, ay huminto sa harap ng isang partikular na showcase. Doon, sa ibabaw ng isang umiikot na stand, ay nakalagay ang isang kwintas na sapphire na napapalibutan ng maliliit na brilyante. Ang piraso ay delikado ngunit kahanga-hanga. Bahagya niyang itinagilid ang kanyang ulo. Pinagmamasdan ang refleksyon ng ilaw sa mga bato. Hindi niya hinawakan ang salamin. Hindi siya tumawag ng kahit sino. Pinagmasdan lamang niya ito tulad ng isang taong nagpapahalaga sa isang obra maestra sa museo. May maipaglilingkod po ba ako? Tanong ni Patricia na lumapit ng may kabaitan. Lumingon si Aling Rosa at ngumiti. Tinitingnan ko lang, iha. Salamat. Tumango ang sales lady at lumayo, ngunit nanatiling malapit si Larissa, nagpapanggap na nag-aayos ng mga papel sa pangunahing counter habang hindi inaalis ang paningin sa matanda. Lumipas ang ilang minuto. Patuloy na pinagmamasdan ni Aling Rosa ang iba't ibang piraso, palaging may parehong mahinahong tindig. Sa anumang sandali ay hindi siya nagpakita ng intensyong humawak ng anuman o humiling na makita ng malapitan ang anumang alahas. Tumingin lang siya. Doon lumapit ang security guard na si Marcelo, isang lalaking nasa 40 anyos at may malaking pangangatawan kay Larissa. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho doon at alam na niya ang takbo ng ugali ng manager. Alam niyang madalas itong humiling sa kanya na bantayang mabuti ang ilang mga customer. Palaging pare-parehong profile, palaging pare-parehong walang basehang hinala. Gusto niyo bang lumapit pa ako? Tanong niya sa mababang boses. Bantayan mo, sagot ni Larissa nang hindi inaalis ang tingin kay Aling Rosa. Hindi natin alam, tumango si Marcelo, ngunit may bahagi sa kanya na nag-aalinlangan. Nakasaksi na siya ng mga nakakahiyang sitwasyon sa loob ng tindahang iyon.
Mga taong ipinahiya dahil lamang sa hinala. Mga tunay na customer na tinrato bilang suspek dahil lamang hindi sila suot ng mga branded na damit. At sa lahat ng pagkakataong iyon, nanahimik siya, sumusunod sa utos, umiiwas sa gulo, sa huli kailangan niya ang trabaho, may mga bayarin siya, may maliit na anak na kailangang buhayin, ngunit ang pagkailang ay palaging nananatili. Si Aling Rosa matapos ang mahabang minuto ng pagmamasid ay naglakad patungo sa gitnang counter. Agad na itinuwid ni Larissa ang kanyang tindig tulad ng isang maninila na nakatukoy sa sandali ng pagsalakay. Huminto ang matanda sa harap niya at sa mahinahong boses, nagtanong kung pwedeng makita ang sapphire na kwintas ng malapitan. Ang kwintas na yon? Tanong ni Larissa sa tunong may halong pagdududa. Opo, sagot ni Aling Rosa ng mahinahon. Gusto ko sana itong makita ng mas maayos. Inikot ni Larissa ang kanyang mga braso. Interesado po ba kayong bumili? Hindi iyon tanong. Iyon ay isang nakatagong akusasyon. Interesado akong makita, sagot ni Aling Rosa nang hindi nagbabago ang tono. Kasi ang ganitong uri ng piraso ay napakahalaga. Alam nyo na kailangan naming mag-ingat kung sino ang humahawak. Ang katahimikang sumunod ay mabigat. Nanatiling nakatitig si Aling Rosa kay Larissa, hindi kumukurap, hindi umiiwas. Walang galit sa kanyang mga mata. May lungkot. Ang malalim na lungkot ng isa na nakakakilala sa isang lumang sistema, isang sugat sa lipunan na hindi kailanman ganap na naghihilom. Naiintindihan ko, sabi ng matanda, matatag pa rin ang kanyang boses. Kung gayon, ipagpapatuloy ko na lang ang pagtingin kung hindi naman abala. Hindi sumagot si Larissa. Tumalikod siya at bumalik sa likod ng counter, ngunit patuloy na binabantayan ang bawat galaw. Ang ibang mga customer ay nagsimula nang mapansin ang tensyon sa paligid. Ang eleganteng babaeng may Chanel sunglasses ay sumulyap ng palihim. Ang lalaking nakasuit ay huminto sandali sa pakikipag-usap sa telepono. Maging si Patricia, sa kabilang dulo ng tindahan, ay naramdaman ang pagbabago ng atmosfera. Bumalik si Aling Rosa sa pagmamasid sa mga showcase. Naglakad siya ng dahan-dahan taglay ang dangal ng isa na alam na wala siyang utang sa kahit kanino. Huminto siya sa harap ng isa pang piraso, isang rose gold bracelet na may mga detalye ng perlas. Yumuko siya ng bahagya upang mas makita ito, ngunit nanatili ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang katawan. Doon naramdaman ni Larissa na oras na para kumilos. Lumabas siya sa likod ng counter ng may determinadong hakbang, tinawid ang silid at huminto ilang metro mula kay Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay nakakunot, ang kanyang mga butas ng ilong ay bumubukasara. Huminga siya ng malalim tulad ng isa na naghahanda para sa isang hindi maiiwasang komprontasyon. At pagkatapos, sa boses na sapat na lakas para marinig ng lahat, ibinitiw niya ang akusasyon na magpapabago sa lahat. Kailangan niyo po akong samahan ngayon. Dahan-dahang lumingon si Aling Rosa. Ano po? Nakita ko ang ginawa niyo. May inilagay kayo sa bag niyo. Nakita ko. Ang epekto ay mabilis at mapangwasak. Ang mga usapan ay huminto na tila may nagpatay sa isang hindi nakikitang switch. Ang mga ulo ay sabay-sabay na lumingon, dala ng morbid na kuryosidad na humihila sa mga tao sa mga aksidente. Ang babaeng may Chanel sunglasses ay nanlaki ang mga mata at umatras ng isang hakbang, tila ang simpleng pagiging malapit ay maaaring makahawa sa kanya sa anumang paraan. Ang lalaking nakasuit ay biglang pinatay ang kanyang cellphone at pumuwesto upang mas makita ang eksena. Nabitawan ni Patricia ang panulat na hawak niya at ang tunog ng pagtama nito sa marble na sahig ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tensyong katahimikan. Si Marcelo, ang security guard, ay humakbang pasulong ngunit huminto sa kalagitnaan, nag-aalinlangan sa pagitan ng pagsunod sa protokol at pagsunod sa kanyang konsensya. At si Aling Rosa ay nanatiling hindi kumikilos, tila isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nakalabas, isa sa bawat gilid ng katawan, ang mga daliri ay bahagyang nakabuka sa isang malinaw na pagpapakita na wala siyang itinatago. Sa tingin ko ay may pagkakamali, sabi niya. Sa boses na kontrolado pa rin, ngunit may malalim na lungkot sa mga salitang iyon, ang lungkot ng isa na nakaranas na ng ganitong uri ng kahihiyan at umaasang hindi na muling haharapin ito. Walang pagkakamali rito, ganti ni Larissa, na ngayon ay mas malakas pa ang boses. Maraming taon na akong nagtatrabaho rito. Alam ko kung paano makilala kapag may sumusubok, kumuha ng bagay na hindi sa kanya.
Ipakita niyo ang bag. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Ang kanyang mga balikat ay tumaas at bumaba sa isang mabagal na galaw. Tumingin siya sa paligid, nakita ang mga cellphone na palihim na itinataas, nakita ang mga tingin ng paghuhusga, nakita ang pampublikong kahihiyan na unti-unting nabubuo at sa kabila nito nanatili siyang mahinahon. Wala akong kinuha, sabi niya ng matatag. Kung wala kayong kinuha, hindi kayo mag-aatubiling ipakita ang bag, giit ni Larissa habang humahakbang papasulong. Wala akong itinatago, sagot ni Aling Rosa. Ngunit gusto kong malaman kung bakit ako inaakusahan ng walang anumang ebidensya. Ang ebidensya ay ako, sigaw ni Larissa, tuluyan nang nawawala ang pagtitimpi. Nakita ko at ang mga taong tulad nyo ay palaging sumusubok na samantalahin ang mga lugar na tulad nito. Akala nyo ay pwede kayong pumasok dito, magpanggap na interesado at umalis na may nakatagong alahas. Pero hindi ito uubra sa akin. Ang diskriminasyon ay lantaran na ngayon. Wala na ang pagbabalat kayo, wala na ang pagiging banayad, ang diskriminasyon ay bumubuhos mula sa bibig ni Larissa tulad ng lason na naipon sa loob ng maraming taon. Ipinikit ni Aling Rosa ang kanyang mga mata sandali at nang imulat niya ang mga ito muli, mayroon ng mas malalim na lungkot sa mga ito. Mga taong tulad ko, pag-uulit niya halos pabulong. At ano ba ako sa tingin mo? Nag-alinlangan si Larissa. Naramdaman niyang baka lumampas na siya sa limitasyon. Ngunit ang pride at kayabangan ay hindi nagpahintulot sa kanya na umatras. Tumingin kayo sa paligid niyo, tumingin kayo sa aming mga customer. At pagkatapos ay tumingin kayo sa inyong sarili. Sa tingin niyo ba ay hindi ito halata? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa tindahan. Maging ang tunog ng aircon ay tila nawala sa paligid. Itinakip ni Patricia ang kanyang kamay sa kanyang bibig dahil sa takot. Ibinaba ni Marcelo ang kanyang ulo, nahihiyang maging bahagi ng pangyayaring iyon. At ang mga customer na naroon, mga hindi sinasadyang saksi sa isang kawalang katarungan sa gitna ng makabagong panahon, ay nanatiling paralisado. Dahan-dahang binuksan ni Aling Rosa ang kanyang lumang bag. Naglabas siya ng panyo, isang maliit na pitaka, isang lalagyan ng salamin at mga susi ng bahay. Inilagay niya ang lahat sa ibabaw ng counter ng may mahinahon at sadyang galaw. Walang pagmamadali, walang desperasyon, tanging ang hindi matitinag na dangal ng isa na nakaligtas na sa mas matitinding unos. Pwede niyo nang suriin, sabi niya. Gawin niyo ang sa tingin niyo ay kailangan. Kinuha ni Larissa ang bag at hinalughog ang bawat sulok nito. Ang kanyang mga daliri ay naghanap sa mga panloob na bulsa, mga zipper sa gilid at mga lining. Wala talagang anuman maliban sa mga personal na gamit na nasa ibabaw na ng counter. Ang ekspresyon ng kasiguraduhan sa kanyang mukha ay nagsimulang gumuho, ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, sa halip na kilalanin ang kanyang pagkakamali, nagmatigas pa siya. Baka itinago sa ibang lugar, Marcelo, tawagan mo ang pulis. Nag-alinlangan ang guard. Larissa, sa tingin ko, tawagan mo na, utos niya, muling binabawi ang autoridad sa kanyang boses. Kinuha ni Marcelo ang radyo sa kanyang sinturon at tumawag, samantala sa labas ng tindahan, isa sa mga customer na nakasaksi sa eksena ay nagpost na ng video sa social media. Ang pamagat ay napakadirekta para baliwalain. Ang kahihiyan ay ipinapalabas na sa real time sa libu-libong tao. Ang mga shares ay dumarami. Ang mga galit na komento ay lumalago bawat segundo. Ngunit sa loob ng hiyas ng dangal, wala pang nakakaalam sa bombang sasabog na. Nanatiling nakatayo si Aling Rosa, mahinahon, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop na ngayon sa harap ng kanyang katawan. Tumingin siya kay Larissa na may ekspresyong pinaghalong lungkot at awa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marcelo na umiiwas sa kanyang tingin. At sa huli ay nilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid, nakita ang mga mukha ng mga nanonood, tahimik sa kawalang katarungan. Ayos lang po, sabi niya sa mababang boses. Tawagin niyo na ang kailangan niyo, ang katotohanan ay laging lumalabas, maaga man o huli. Ang mga salitang iyon na binigkas ng may matibay na paninindigan ay dapat sana ay nagsilbing babala. Ngunit si Larissa, na bulag sa kayabangan at diskriminasyon, ay hindi ito nakita. Inikot lamang niya ang kanyang mga braso, kontento sa kanyang sarili, naghihintay sa pagdating ng pulis tulad ng isa na naghihintay ng garantisadong tagumpay. At habang lumilipas ang mga minuto, isang tahimik na pagbabago ang nagsisimulang mangyari. Sa labas, sa social media, ang imahe ng hiyas ng dangal ay gumuho.
Sa loob, isang matandang babaeng may simpleng anyo ang nananatiling nakatayo, mag-isa laban sa lahat, protektado lamang ng hindi nakikitang lakas ng dangal. At sa isang bahagi ng lungsod, isang lalaki ang nanonood sa lahat sa pamamagitan ng screen. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang puso ay nadudurog. Ang unos ay nagsisimula pa lamang. Ang mga minutong sumunod ay tila tumatagal ng ilang oras. Nanatiling nakatayo si Aling Rosa, mahinahon, habang si Larissa ay pabalik-balik na naglalakad na may hawak na cellphone, nagpapanggap na nagbabasa ng mga mensahe, ngunit sa katunayan ay sinusubukan lamang itago ang lumalaking kaba na nagsisimulang sumira sa kanyang anyo ng awtoridad. Ang katotohanan ay may isang bagay sa sitwasyong iyon na hindi nangyayari ayon sa plano. Ang matanda ay hindi nagpanik, hindi nagmakaawa, hindi umiyak. Naghintay lang siya at ang nakakalitong katahimikang iyon ay nagsimulang makayamot. Si Patricia, ang batang sales lady, ay palihim na lumapit kay Marcelo. Sa tingin mo ba talaga may kinuha siya? Bulong niya habang sumusulyap kay Aling Rosa. Bahagyang umiling ang guard. Wala akong nakita, Patricia. Nakabantay ako sa kanya sa lahat ng oras. Hindi man lang niya hinawakan ang mga showcase. Kung ganoon, bakit ginagawa ito ni Larissa? Huminga ng malalim si Marcelo. Ang bigat ng tahimik na pakikipagsabuatan ay dumudurog sa kanyang dibdib. Kilala mo si Larissa, palagi niyang ginagawa ito sa mga taong hindi nababagay sa standard niya. Pero mali ito, Marcelo. Maling-mali. Alam ko. Pero sinong lalaban sa manager? Ikaw? Ako? Kailangan natin ng trabaho, Patricia. Kinagat ng dalaga ang kanyang ibabang labi, nararamdaman ang kawalang kapangyarihan na tila mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Alam niyang tama si Marcelo, nakasaksi na siya ng iba pang katulad na sitwasyon. Mga taong ipinahiya, ginipit at pinalaya sa tindahan ng walang tunay na dahilan maliban sa hindi pagsusuot ng tamang damit o hindi pagmamaneho ng tamang sasakyan. At sa lahat ng pagkakataong iyon, nanahimik din siya, pinoprotektahan ng sweldo na halos hindi sapat sa kanyang mga gastusin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Marahil dahil iyon sa tahimik na dangal ng matanda. Marahil dahil sa lantaran na kalupitan ni Larissa. O marahil dahil lamang sa naipon na kawalang katarungan na kapag umabot sa isang punto ay hindi na maaaring balewalain. Sa labas ng tindahan, ang galaw sa social media ay naging isang digital na buhawi na. Ang video na ipinost ng customer na may sunglasses na kumuha ng video sa mga unang sandali ng akusasyon ay lumampas na sa 50,000 views sa loob ng wala pang 15 minuto. Ang mga shares ay dumarami ng mabilis. Ang mga profile ng mga digital influencers ay nagsimula ng mag-repost na may mga galit na komento. Ang mga hashtags tulad ng Yaya Mahiyas ang Dangal, Diskriminasyon at Yaniya Justisya para kay Aling Rosa ay nagsimulang umakyat sa trending topics sa Pilipinas. Ang mga komento ay libu-libo na. Hindi ito katanggap-tanggap, nakakahiya ang tindahang ito. Ang lola ko ay nakaranas din nito noon. Hanggang ngayon hindi niya makalimutan ang kahihiyan. Nakakadiring diskriminasyon, sana mawala ng trabaho ang manager na iyan. May nakakaalam ba kung sino ang lola na iyan? Tulungan natin siya. Kailangang wakasan na ng Pilipinas ang ganitong uri ng diskriminasyon. Sa mga corporate office ng Hiyas ng Dangal sa Makati, ang mga telepono ay nagsimulang tumunog ng walang tigil. Ang mga press relations officer ay nagtatakbuhan sa bawat silid upang alamin ang nangyayari. Ang Director of Communication na si Valerie Francisco ay binuksan ang kanyang laptop at naramdaman ang pagkabalisa nang makita ang mga numero. Kalahating milyong views, 1,000,000. 1,000,000 at kalahati, ang bilis ay nakakatakot. Ipaliwanag niyo sa akin ngayon kung ano ang nangyayari sa sangay sa Greenbelt, sigaw niya sa kanyang team. Isang intern na may maputlang mukha ang nagabot ng cellphone na nagpapakita ng video. Ma'am Valerie, kailangan niyo po itong makita. Pinanood ni Valerie ang unang 30 segundo at ipinikit ang kanyang mga mata, humihinga ng malalim. 22 taon sa karera, dose-dosenang krisis na ang kanyang naayos. Mga iskandalong nalusutan, mga demanda na naiwasan, mga imaheng naibalik. Ngunit ito ay kakaiba. Ito ay isang panlipunang bomba sa gitna ng pagsabog at alam niyang ang mga piraso nito ay lumilipad na sa lahat ng direksyon. Tawagan ng sangay ngayon din. At ibigay mo sa akin ang cellphone ng manager. Ano ang pangalan niya? Larissa Santos po. Itinype ni Valerie ang pangalan sa computer at tiningnan ang functional file nito. 3 taon sa kumpanya, walang formal na reklamo.
Maganda ang sales performance, ngunit may mga banayad na tala tungkol sa magkaibang pagtrato sa mga customer. Walang opisyal na dokumentado, lahat ay pahiwatig lamang. Samantala, pabalik sa tindahan ang sasakyan ng pulis ay pumarada sa harap ng pasukan. 2 pulis ang bumaba, isang lalaking nasa 40 anyos na nagngangalang Carlos at isang mas batang babae na nagngangalang Joy. Nakatanggap sila ng tawag tungkol sa aktong pagnanakaw, routine. Isa na naman sa dos-dose ng insidente bawat araw. Magandang hapon, bati ni Officer Carlos pagpasok sa tindahan. Nakatanggap kami ng tawag tungkol sa pagnanakaw. Agad na lumapit si Larissa, kinukuha ang kontrol sa kwento bago pa man may ibang bersyon na mailahad. Officer, salamat sa mabilis na pagdating nyo. Ang babaeng ito, itinuro niya si Aling Rosa nang may dramatikong galaw, ay nahuling nagnanakaw ng isang napakahalagang alahas sa tindahang ito. Nakita ko nang malinaw nang may inilagay siya sa kanyang bag. Tumingin si Officer Joy kay Aling Rosa na nananatiling tahimik at may isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagpatigil sa pulis. Matagal na siyang nagtatrabaho sa mga lansangan ng Makati upang magkaroon ng instinct tungkol sa mga tao. At ang matandang iyon ay walang ikinikilos ng isang taong kakahalaga pa lamang gumawa ng krimen. Nanay, tawag ni Joy sa propesyonal ngunit magalang na boses, maaari niyo po bang sabihin sa amin ang nangyari? Huminga ng malalim si Aling Rosa bago nagsalita. Ang kanyang boses ay matatag, walang panginginig, taglay ang mga dekada ng karanasan sa pagpaparinig ng boses sa maingay na silid-aralan. Pumasok ako sa tindahang ito bilang isang ordinaryong customer. Pinagmasdan ko ang ilang piraso sa mga showcase. Hindi ko hinawakan ng kahit ano. Wala akong kinuha at inakusahan ako sa harap ng publiko ng walang anumang ebidensya na nagnakaw ng isang alahas na hindi ko man lang alam kung ano. Nagsisinungaling siya, pagpigil ni Larissa ng may diin. Nakita ko, siguradong sigurado ako, inikot ni Officer Carlos ang kanyang mga braso. Sige, linawin natin ito sa simpleng paraan. Nanay, hinarap niya si Aling Rosa. Maaari niyo po bang ipakita sa amin ang laman ng inyong bag? Wala pong problema. Sagot niya, kinuha ang bag na nasa ibabaw pa rin ng counter. Ginawa ko na ito kanina para sa manager pero gagawin ko itong muli para sa inyo. Nang may mahinahon at sadyang galaw, binuksan ni Aling Rosa ang bag at sinimulang ilabas ang kanyang mga gamit. Isang floral na panyong tela, kupas na ang mga dulo, isang pitakang gawa sa brown synthetic leather na may bahagyang maluwag na lock, isang kulay asul na lalagyan ng salamin, ang mga susi ng bahay na nakakabit sa isang simpleng keychain na may plastic na anghel, isang pakete ng mint candy, isang maliit na notebook na may floral na cover, at sa huli, isang pulang velvet na lalagyan na may bahagyang alikabok. Ang katahimikang sumunod ay ganap. Nanlaki ang mga mata ni Larissa, pinaghalong gulat at kumpirmasyon ang dumaan sa kanyang mukha. Nagkatinginan ang mga pulis. Itinakip ni Patricia ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ipinikit ni Marcelo ang kanyang mga mata, inaasahan ang katapusan na tila hindi maiiwasan. At si Aling Rosa, nang mahinahon, ay inilagay ang lalagyan sa ibabaw ng marble counter. Yan na nga, sigaw ni Larissa na tila nagwagi. Sabi ko na nga ba kinuha niya? Nakikita niyo? Tama ako? Kinuha ni Officer Joy ang lalagyan nang may pag-iingat, binuksan ang takip at ibinunyag ang laman. Sa loob ay nakalagay ang isang delikadong kuwintas na may mga batong kumikinang sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng tindahan. Hindi ito isang modernong piraso. Mayroon itong vintage na anyo ng isang bagay na mula sa ibang panahon. Ang mga bato, bagaman maganda, ay hindi brilyante. Mukhang mga kristal o marahil ay citrine. Ang ginto ay simple lamang gawa sa isang tradisyonal na teknik na hindi na makikita sa mga makabagong alahas. Ang kwintas bang ito ay mula sa tindahang ito? Tanong ni Carlos. Lumapit si Larissa upang masuri itong mabuti, kumukunot ang noo. Hindi ko pa nakita ang pirasong ito noon, pero sinubukan niyang itago ito, yun pa lang ay ebidensya na ng masamang intensyon. Humarap si Joy kay Aling Rosa. Ang kwintas bang ito ay sa inyo? Opo, sagot ng matanda sa parehong katahimikan. Sa nanay ko po ito, iniwan niya ito sa akin nang pumanaw siya, 15 taon na ang nakakalipas. Isa ito sa iilang bagay na may halaga na mayroon ako. Nasa bag ko ito dahil galing ako sa check-up sa doktor malapit dito at ayaw ko itong iwan sa bahay. Bakit hindi niyo sinabi iyan kanina? May tanong ni Larissa, sinusubukang panatilihin ang akusasyon. Tinitigan siya ni Aling Rosa ng mga matang may halong lungkot at isang pasensyang tila hindi makamundo.
Dahil inakusahan niyo ako ng pagnanakaw ng hindi man lang binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sumigaw kayo ng hiya at humusga. At sa anumang pagkakataon ay hindi kayo nagtanong kung mayroon bang ibang paliwanag. Kinuha ni Officer Carlos ang lalagyan at sinuri itong mabuti. Inikot niya ang kwintas sa ilalim ng ilaw, pinagmasdan ang mga detalye ng lock at sinuri ang kalagayan nito. Ang pirasong ito ay hindi rito galing, sabi niya sa huli habang nakatingin kay Larissa. Malinaw na luma na ito. At ang estilo nito ay hindi tugma sa anumang nakita ko sa mga showcase. Naramdaman ni Larissa na tila gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero kahina-hinala ang kilos niya. Ang mga taong tulad ko, pagpigil ni Aling Rosa at sa unang pagkakataon ay bahagyang tumaas ang kanyang tono dala ang mga dekada ng naipong sakit. Ginamit niyo na ang ekspresyong iyan kanina, ang mga taong tulad ko. At ano ba talaga ang ibig sabihin niyan, manager? Ang katahimikang bumalot sa tindahan ay nakakasakal. Binuksan ni Larissa ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang isip ay desperadong naghahanap ng katwiran, ng malulusutan, ng anumang bagay na makakapagpabago sa sitwasyong iyon na unti-unting nawawala sa kanyang kontrol. Ngunit wala siyang mahanap dahil sa kaibuturan niya, alam niya kung ano ang kanyang ginawa. At alam niyang walang sapat na dahilan. Itinago ni Officer Joy ang kanyang notebook. Walang naganap na krimen dito, nanay. Hinarap niya si Aling Rosa. Malaya na po kayong umalis. At humihingi po kami ng paumanhin sa nangyaring abala. Tumango si Aling Rosa ng tahimik, ibinabalik ang kanyang mga gamit sa bag ng may parehong katahimikan tulad ng inilabas niya. Ang mga ito, ang kanyang mga galaw ay mabagal, tila isang ritual. Bawat gamit ay bumabalik sa lalagyan nito. Ang panyo, ang pitaka, ang lalagyan ng salamin, ang mga susi, ang notebook, at sa huli, ang pulang velvet na lalagyan na may kuwintas ng kanyang ina, ang alahas na nagtataglay ng mga alaala ng mas simpleng panahon, ng mga yakap na hindi na muling babalik, ng isang babaeng nagturo sa kanya na panatilihin ang dangal kahit pilit itong kinukuha ng mundo mula sa kanya. Gusto ko pong maghain ng reklamo, biglang sabi ni Larissa. Sinusubukan ang isang huling desperadong hakbang. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng gulo sa tindahan. Ang mga customer ay natakot. Ang trabaho ay nahinto. Tiningnan siya ni Carlos ng may ekspresyong pinaghalong hindi paniniwala at hindi pagsang-ayon. Alam niyo po ba na ang pag-aakusa sa isang tao ng walang katotohanan ay isa ring krimen? Slander, defamation, at depende sa sitwasyon, maaari itong maging sanhi ng moral damages. Namutla si Larissa. Ibig kong sabihin niya, pinoprotektahan ko lang ang pag-aari ng kumpanya. Umiling si Joy, tunay na nadismaya. Ipinahiya niyo ang isang matanda sa harap ng publiko nang walang anumang ebidensya base lamang sa diskriminasyon. Kung may dapat maghain ng reklamo rito, iyon ay ang biktima, hindi ang nag-akusa. Inayos ni Aling Rosa ang bag sa kanyang balikat at tumingin sa paligid. Ang mga customer na nakasaksi sa lahat ay nandoon pa rin, paralisado, mga tahimik na saksi sa isang kawalang katarungan na naging masyadong pampubliko para baliwalain. Ang ilan ay ibinaba na ang kanilang mga cellphone, nahihiya sa kanilang sariling tahimik na pakikipagsabuatan. Ang iba naman ay kumukuha pa rin ng video, itinatala ang bawat segundo ng pagbabagong iyon. Hindi ako magdedemanda, sabi ni Aling Rosa habang nakatingin ng diretso kay Larissa. Hindi dahil sa hindi niyo deserve ang bunga ng ginawa niyo, kundi dahil naniniwala ako na ang pampublikong kahihiyan na dinaranas niyo ngayon ay sapat na leksyon. Sana ay may matutunan kayo rito. Sana sa susunod na titingin kayo sa isang tao at huhusgahan siya sa kanyang anyo, maalala niyo ang araw na ito at pumili kayo ng tama. Sa mga salitang iyon, naglakad si Aling Rosa patungo sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng tindahan, sukad at marangal. Si Marcelo, ang security guard na nanatiling tahimik sa buong eksena, ay humakbang pasulong at binuksan ang pinto para sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sandali at sa sandaling iyon ay may dumaang tahimik na mensahe. Alam niyang nabigo siya. Alam niyang ang kanyang pananahimik ay naging sanhi ng kanyang pakikipagsabuatan. At alam niyang kailangan niyang mabuhay kasama iyon. Paumanhin po, bulong niya habang dumadaan ang matanda. Huminto si Aling Rosa, bahagyang lumingon at ipinatong ang kanyang kamay sa braso ng lalaki.
Isang banayad na haplos, tila makaina. May oras ka pa para pumili ng tama, sabi niya ng mahina. Hindi kailanman huli ang lahat para gawin ang tama. At pagkatapos ay lumabas siya, tinatawid ang salaming pinto at lumalabas sa kulay abong hapon ng Makati. Ang ulan na ipinangako ng langit mula pa kaninang umaga ay nagsimula ng pumatak, pino at tuloy-tuloy. Binuksan ni Aling Rosa ang isang simpleng itim na payong at nagpatuloy sa bangketa, nawawala sa gitna ng mga nagmamadaling naglalakad na naghahanap ng masisilungan sa ambon. Sa loob ng tindahan na natiling nakatayo si Larissa, bahagyang nangangatog ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay maputla pa rin. Ang mga pulis ay umalis na matapos magtala ng ilang impormasyon. Ang mga customer na hindi alam ang gagawin ay nagsimula na ring umalis ng palihim. Tiningnan ni Patricia ang manager ng may halong awa at pagkamuhi at pagkatapos ay bumalik sa kanyang pwesto nang walang sinasabing salita. At bumalik si Marcelo sa kanyang posisyon sa pasukan ngunit may nagbago sa kanya. Isang desisyon ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Sa labas ng mga dingding na iyon na gawa sa salamin at marble, ang digital na unos ay patuloy na lumalaki. Ang video ay mayroon na ngayong milyon-milyong views. Ang mga grupo para sa karapatan ng mga matatanda ay natukoy na ang tindahan at nagsimula na ng mga kampanya para sa boycott. Ang mga mamamahayag ay naghahanap na ng impormasyon tungkol sa matanda. At sa isang bahagi ng lungsod, sa isang opisina na may panoramic view ng Ayala Avenue, isang batang lalaki na may madidilim na mata at seryosong ekspresyon ang pinatay ang computer kung saan napanood niya ang lahat sa pamamagitan ng remote security cameras. Si Rafael Dizon ay 36 na taong gulang, may itim na buhok na bahagyang may puti sa mga gilid at may tindig na pinaghalong determinasyon at isang bagay na tila kinikimkim na sakit. Siya ang bagong major owner ng Hiyas ng Dangal, isang posisyon na nakuha niya 3 linggo pa lamang ang nakakalipas matapos ang isang estratehikong acquisition na ikinagulat ng luxury market sa Pilipinas. Anak ng isang retiradong guro at ng isang ama na pumanaw ng maaga, itinayo ni Rafael ang isang imperyo mula sa wala, nagtatrabaho sa mga accounting office sa araw at nag-aaral ng batas sa gabi, ginagawang investment ang bawat sentimong naipon at ginagawang paglago ang bawat pagkakataon. At ngayon, habang pinapanood ang mga imahe mula sa security camera kung saan ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay ipinapahiya sa harap ng publiko sa tindahang kakabili pa lamang niya, naramdaman ni Rafael ang pinaghalong galit, lungkot at determinasyon sa kanyang dibdib. Hiniling niya sa kanyang ina na gawin ang test na iyon. Gusto niyang malaman kung paano tinatrato ng kanyang mga empleyado ang mga ordinaryong tao. Gusto niyang intindihin ang tunay na kultura ng kumpanyang kakabili pa lamang niya. Ngunit hindi niya akalain na ang resulta ay magiging ganito kalupit, ganito kalantaran at ganito kasakit panoorin. Kinuha niya ang telepono at nagdial ng numero. Ang tawag ay sinagot sa ikalawang ring. Magpatawag ka ng emergency meeting kasama ang buong board of directors. Ngayon din, at gusto ko ang manager ng sangay sa Greenbelt sa opisina ko sa loob ng 1 oras. Walang dahilan. Sa kabilang linya, sumagot ang sekretarya sa kabado na boses. Opo, Sir Dizon, pero alam niyo po ba na alam ko ang lahat, pagpigil ni Rafael. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong kumilos. Ang nanay ko ay kakahiyap lamang sa isang kumpanya na nagdadala ng pangalan ko. At hindi ko hahayaang matapos ito ng ganito lang. Binaba niya ang telepono at tumingin sa bintana. Malakas na ang ulan sa Makati, hinuhugasan ang mga kalye, ngunit hindi kayang hugasan ang mantsa. Nakakahayag pa lamang. Alam ni Rafael na ang susunod na mangyayari ay magpapabago sa lahat, hindi lamang para sa kumpanya, kundi para sa lahat ng sangkot sa kwentong iyon at higit sa lahat para sa lipunan na kailangang-kailangan ng leksyon tungkol sa respeto, dangal at pagkatao. Ang unos ay malayo pa sa pagtatapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang silid ng pulong sa ika-22 palapag ng gusali sa Ayala Avenue ay may malawak na tanawin ng Makati. Ang mga bintana mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng lungsod na kumikilos sa ibaba. Walang pakialam sa mga dramang nagaganap sa loob ng silid ng kapangyarihan. Ang mesa na gawa sa salamin ay may 12 upuan na yari sa itim na leather at sa ibabaw nito ay may mga bote ng mineral water at mga notebook na walang sinumang humahawak. Ang mga LED lights sa kisame ay lumilikha ng isang malinis at tila surgical na atmosfera. Doon ginagawa ang mahahalagang desisyon, pinipirmahan ang mga kontrata at itinatakda ang kapalaran.
Pumasok si Rafael Dizon sa silid ng may matatag na hakbang, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kontroladong galit. Suot niya ang isang perpektong navy blue suit, ngunit hindi siya nag-necktie. Ang kanyang madidilim na mata ay nilibot ang mga naroon. Si Valerie Francisco, ang Director of Communication, ay nakaupo na may bukas na laptop. Ang mukha ay bakas ng tensyon ng isa na gumugol ng huling 2 oras sa pagtatangkang apulahin ng apoy gamit ang isang basong tubig. Sa tabi niya, si Gustavo Mercado, ang legal director, isang lalaking may salamin at laging nag-aalalang mukha. Sa kabilang dulo ng mesa, ang HR director na si Andrea Castro ay kinakabahan habang binubuklat ang ilang mga dokumento. At sa pinakamalayong sulok, malinaw na hindi nababagay sa corporate na kapaligirang iyon, nandoon si Larissa Santos. Ang kanyang maayos na bun kaninang umaga ay mayroon na ngayong mga nakawala na buhok. Ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat sa paligid ng kanyang mga mata, nagpapakita ng mga luhang sinubukan niyang itago sa banyo bago umakyat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog sa kanyang kandungan at iniwasan niyang tumingin ng diretso sa kahit kanino sa silid. Hindi agad umupo si Rafael. Nanatili siyang nakatayo, ang mga kamay ay nakapatong sa likod ng upuan sa dulo ng mesa at hinayaan ang katahimikan na tumagal ng ilang segundo. Ito ay isang teknik na natutunan niya sa mahihirap na negosasyon. Ang katahimikan ay mas nakakailang kaysa sa mga salita. Pinipilit nito ang mga tao na harapin ang kanilang sariling mga iniisip, ang kanilang sariling mga kasalanan. Maaari bang may magpaliwanag sa akin simula niya sa huli? Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng autoridad na hindi nangangailangan ng lakas. Kung paano ang isang kumpanya nakakabili ko pa lamang sa halagang 100 at 20 milyong piso ay nagiging pambansang simbolo ngayon ng diskriminasyon at kawalang respeto. Tumikim si Valerie. Sir Dizon, mabilis pong lumala ang sitwasyon. Ang video ay kumalat sa loob ng wala pang 1 oras. Lumampas na po tayo sa 5 milyong views. Mayroon tayong mga boycott hashtag sa unang pwesto ng trending topics. Ang mga human rights groups ay naglabas na ng mga nota ng pagkondena at ang media ay hindi tumitigil sa paghahanap sa atin. Alam ko ang lahat ng iyan, Valerie. Napanood ko mula simula hanggang dulo sa pamamagitan ng security cameras ng tindahan. Nakita ko ang bawat segundo ng pampublikong kahihiyang iyon, kaya hindi ko kailangan ng mga ulat, kailangan ko ng mga solusyon. Si Gustavo, ang legal director, ay inayos ang kanyang salamin. Mula sa legal na punto de vista, sir, maaari nating sabihin na ito ay isang hiwalay na pagkakamali ng paghuhusga ng isang empleyado. Maaari nating ilayo ang kumpanya sa individual na aksyon at bigyang diin na hindi ito kumakatawan sa mga halaga ng kumpanya. Tiningnan siya ni Rafael ng may ekspresyong tila pagkamuhi. Isang hiwalay na pagkakamali. Iyan ba ang itatawag natin doon? At kapag nalaman nila na hindi ito hiwalay, na mayroon itong pattern, na ang kulturang ito ay umiiral na sa kumpanyang ito sa loob ng maraming taon, ang katahimikang sumunod ay mabigat. Si Andrea, ang HR director, ay gumalaw ng hindi komportable sa kanyang upuan. Sa buong paggalang po, Sir Dizon, kailanman ay wala kaming natanggap na formal na reklamo tungkol sa diskriminasyon. Kailanman ay walang natanggap na formal na reklamo. Pag-uulit ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng mapait na ironya. O kailanman ay hindi kayo gumawa ng kapaligiran kung saan ang mga tao ay komportabling magreklamo? Alin sa dalawang opsyon sa tingin mo ang mas posible? Andrea, ibinaba ng babae ang kanyang paningin, walang maisagot. Sa wakas ay umupo na si Rafael, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matigas. Binuksan niya ang isang folder na dala niya at ikinalat ang ilang mga papel sa mesa. Ang mga ito ay screenshots ng mga komento mula sa social media, mga balita mula sa mga website at mga captures ng mga usapan sa WhatsApp at Messenger tungkol sa kaso. Nakita niyo ba ito? Tanong niya habang itinuturo ang mga dokumento. Hindi lamang ito mga taong galit sa nangyari ngayong araw, ito ay mga dating empleyado na nagkukwento ng mga katulad na karanasan. Ito ay mga customer na nagkukwento ng mga katulad na sitwasyon na kanilang nasaksihan. Ito ay mga kwento mula sa maraming taon ng isang bulok na kultura na walang gustong makakita. Si Larissa,
na hanggang noon ay nananatiling tahimik, ay sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Ang kanyang boses ay nangangatog, halos hindi marinig. Sir Dizon, ako po, hindi ko po alam. Ibig kong sabihin, akala ko po ay pinoprotektahan ko ang pag-aari ng kumpanya. Isa lang po itong hindi pagkakaunawaan. Humarap si Rafael sa kanya nang may bilis na naging sanhi ng kanyang pag-atras sa upuan. Isang hindi pagkakaunawaan, inakusahan niyo ang isang babaeng 72 taong gulang sa harap ng publiko ng pagnanakaw, ng walang ebidensya, ng walang beripikasyon, base lamang sa kung paano siya nakadamit at tinatawag niyo itong hindi pagkakaunawaan. Ako po, may nakita po akong kahina-hinala. Trabaho ko po ang maging alerto. Larissa, sabi ni Rafael, at may isang bagay sa kanyang boses na ngayon ay parang masakit na personal. Ang babaeng ipinahiya mo ngayong araw ay ang aking ina. Ang epekto ay tulad ng isang tahimik na pagsabog. Nabitawan ni Valerie ang panulat na hawak niya. Nanlaki ang mga mata ni Gustavo. Itinakip ni Andrea ang kanyang kamay sa kanyang bibig at si Larissa ay naging ganap na maputla. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Ang inyong ina? Nauutal niyang nasabi. Ang aking ina, kumpirma ni Rafael at sa unang pagkakataon ay bahagyang nanginig ang kanyang boses, nagpapakita ng sakit sa ilalim ng kontrol. Si Aling Rosa, isang retiradong guro, ang babaeng nagtrabaho ng 40 taon sa mga pampublikong paaralan sa Marikina. Ang nagturo sa daan-daang kabataan na ngayon ay mga hukom, piskal, abogado at doktor. Ang babaeng nagpalaki sa isang anak ng mag-isa matapos pumanaw ang aking ama ng maaga. Ang nagtinda ng kakanin sa bawat pinto para pambili ng aking mga libro sa kolehiyo. Na kailanman sa buong buhay niya ay hindi kumuha ng kahit anong hindi sa kanya. Iyan ang babaeng inakusahan mong magnanakaw. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon sa mukha ni Larissa. Hindi ko po alam, paano ko po malalaman? At iyan mismo ang problema, sagot ni Rafael, muling bumabalik ang tatag sa kanyang boses. Hindi mo alam, hindi ka nagtanong, hindi ka nag-verify. Basta ka na lang tumingin sa isang matanda na may simpleng damit at nagdesisyon na hindi siya karapat-dapat na nandoon. Nagdesisyon ka na suspek siya. Nagdesisyon ka na guilty siya. Lahat ng iyan bago pa man kayo mag-usap. Tumayo muli si Rafael at naglakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Nang nakuha ko ang kumpanyang ito, sabi niya nakatalikod sa lahat, humiling ako sa aking ina. Hiniling ko na bumisita siya sa ilan sa ating mga tindahan nang hindi nagpapakilala. Gusto kong malaman kung paano natin tinatrato ang mga ordinaryong tao, ang mga customer na hindi dumarating sakay ng mamahaling sasakyan, ang mga hindi suot ng designer clothes. Gusto kong intindihin ang tunay na kultura ng kumpanyang ito, hindi ang nakasulat sa mga corporate manual. Humarap siya muli sa silid. At ngayon ay alam ko na, ngayon ay nakita ko na sa sarili kong mga mata ang uri ng pagtrato na ibinibigay natin at hindi ito katanggap-tanggap. Sinubukan ni Valerie na sumingit. Sir Dizon, naiintindihan po namin ang inyong galit, ngunit kailangan nating mag-isip ng estratehiko. Kapag inamin natin sa publiko na siya ang inyong ina, maaaring mas maging komplikado ang sitwasyon. Mas komplikado? Tanong ni Rafael. Valerie, hindi na maaaring mas maging komplikado ang sitwasyon. Isa na itong ganap na sakuna. Ang pagkakaiba ay ngayon ay haharapin natin ito ng may katapatan. Tama na ang pagtatago. Tama na ang pagmi-minimize. Tama na ang pagprotekta sa isang kulturang bulok. At ano po ang inyong mungkahi? Maingat na tanong ni Gustavo. Bumalik si Rafael sa dulo ng mesa at umupo, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang kanyang tindig. May determinasyon doon, ngunit mayroon ding vulnerability na bihira sa mga corporate na kapaligiran. Ito ang aking mungkahi. Si Larissa ay tinatanggal sa trabaho for just cause, epektibo agad. Hindi ako tatanggap ng anumang apela, hindi ako tatanggap ng anumang negosasyon. Humikbi ng malakas si Larissa, ngunit nagpatuloy si Rafael ng walang hinto. Maglalabas tayo ng opisyal na pahayag na inaamin ang buong responsibilidad sa nangyari. Hindi natin sisisihin ang isang empleyado lamang. Kikilalanin natin na mayroong problemadong kultura sa kumpanya at mag-aanunsyo tayo ng mga konkretong hakbang. Anong uri ng mga hakbang? Tanong ni Andrea. Kumuha si Rafael ng isang pirasong papel at sinimulang ilista. Obligadong training tungkol sa diversity at inclusion para sa lahat ng empleyado, walang exception.
Paglikha ng isang anonymous channel para sa mga reklamo ng diskriminasyon, kumpletong revision ng lahat ng protocol sa serbisyo, pagkuha ng isang external consultancy na eksperto sa paglaban sa diskriminasyon upang i-audit ang ating mga gawain, at isang pampublikong kampanya ng pangako para sa marangal na serbisyo sa lahat ng tao, anuman ang anyo o katayuan sa buhay. Ang katahimikang sumunod ay puno ng gulat. Si Gustavo ang unang nag-react. Sir Dizon, sa buong paggalang po, milyon-milyon ang magiging gastos nito at lalo pa nitong ilalantad ang kumpanya. Mas gusto ko pang gumastos ng milyon para gawin ang tama kaysa magtipid habang pinapanatili ang mali, sagot ni Rafael ng matatag. At tungkol sa paglalantad, Gustavo, lantad na tayo. Ang pagkakaiba ay ngayon ay ilalantad natin ang ating sarili habang may ginagawa sa halip na sinusubukan lamang itong pagtakpan. Huminga ng malalim si Valerie. Kung iyan po ang direksyon, kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang pagkakataon upang kontrolin ang kwento ay maikli lamang. Iminumungkahi ko na gumawa tayo ng video statement ngayong araw kasama kayo personal. Sang-ayon ako, sabi ni Rafael, ngunit ayaw ko ng isang malamig na corporate video. Gusto kong magsalita bilang tao, bilang anak ng babaeng ipinahiya, bilang bagong may-ari na nadidiri sa kanyang nakita. Walang script, walang mga legal terms. Katotohanan lang, nagtaas ng tanong si Andrea. Paano naman po ang ibang mga empleyado, ang mga nakasaksi at walang ginawa, ang security guard, ang mga sales ladies? Nag-isip si Rafael. Magpatawag ng individual sessions para sa lahat. Gusto kong intindihin ang papel ng bawat isa. Ang ilan ay maaring naging tahimik na kasabwat dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Ang iba naman ay maaaring sumubok gumawa ng paraan, ngunit binaliwala. Kailangan nating ihiwalay ang mga sadyang nakisama sa mga pinatahimik lamang. Si Larissa, na umiiyak ng mahina, ay sa wakas ay nakabuo ng isang pangungusap. Paumanhin po. Totoo po, hindi ko po namalayan, lumaki po ako na naniniwalang, ibig kong sabihin, akala ko po ay nagiging profesional lang ako. Tiningnan siya ni Rafael sa loob ng mahabang sandali, may galit doon, ngunit mayroon ding isang bagay na maaaring mapagkamalang awa. Larissa, lumaki ka sa isang kapaligiran na ginawang normal ang diskriminasyon, tulad ng milyon-milyong Pilipino. Ngunit ang pagiging matanda ay nangangahulugan ng pagtatanong sa mga itinuro sa atin. Nangangahulugan ito ng pagpili na maging mas mabuti at pinili mong ipagpatuloy ito. Tumigil siya sandali. Tinanggal ka na sa trabaho, ngunit bibigyan kita ng payo. Gamitin mo ito, gamitin mo ang sakit na ito, gamitin mo ang kahihiyang ito at maging mas mabuting tao ka. Dahil kung ipagpapatuloy mo kung sino ka ngayong araw, ang iyong profesional na buhay ay tapos na bago pa man magsimula. Walang sino man ang gugustuhin kumuha sa manager mula sa video ng diskriminasyon. Tumayo si Larissa ng pasuray-suray, ang kanyang mga binti ay halos hindi siya kayang dalhin. Lumabas siya ng silid ng tahimik at ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw tulad ng isang tuldok. Ang mga nanatili ay nanahimik ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling nagsalita si Rafael, ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon ngunit hindi nababawasan ang determinasyon. Gusto kong intindihin niyo ang isang bagay. Ang nanay ko ay hindi gusto ng higanti. Kailanman ay hindi niya ginusto iyon. Nang lumabas siya sa tindahang iyon, hindi siya galit. Malungkot siya. Malungkot dahil nakita niya sa isa pang pagkakataon kung gaano pa kailangang umunlad ng ating lipunan. Tiningnan niya ang bawat tao sa silid, ngunit hindi ako kasing bait niya. Ako ay galit at gagamitin ko ang galit na ito upang baguhin ang kumpanyang ito, upang wala ng ibang tao kailanman ang makaranas ng dinanas ng aking ina. At kung ang ibig sabihin nito ay gibain ang lahat at itayong muli mula sa wala, iyon ang gagawin natin. Tumango si Valerie, nagtatype na sa kanyang laptop. Ihahanda ko ang outline para sa video. Walang script, Valerie. Bigyan mo lang ako ng kamera at isang tahimik na lugar. Magsasalita ako mula sa puso, sa labas ng silid na... Iyon, ang Makati ay nagpatuloy sa kanyang mabilis na takbo. Milyon-milyong tao sa kanilang sariling mundo, kanilang sariling laban. Ngunit sa ika-22 palapag na iyon, isang maliit na revolusyon ang pinaplano. Hindi gamit ang mga armas o barikada, kundi gamit ang mga salita, pulisya at isang pangako na gagawa ng kakaiba. At habang nangyayari ito, sa isang simpleng apartment sa Marikina, naghahanda si Aling Rosa ng chamomile tea, ang kanyang mga kamay ay matatag pa rin sa
kabila ng edad. Alam niyang galit ang kanyang anak. Kilala niya ang apoy na iyon na nagliliyab dito kapag may nakikitang kawalang katarungan. Iyon ang parehong apoy na palagi niyang sinusubukang timplahan ng karunungan at pasensya. Tumunog ang telepono, si Rafael. Nay, simula niya ang boses ay puno ng emosyon. Nakita ko ang lahat. Paumanhin po dahil hiniling ko ito sa inyo. Hindi ko akalain na magiging ganito. Anak, pagpigil niya ng mahinahon, huwag kang humingi ng paumanhin. Yan mismo ang dahilan kung bakit ako pumayag na gawin yon. Dahil kailangan nating malaman. At ngayon ay alam na natin. At gagawin mo ang tama. Nagtitiwala ako sa iyo. Pero hindi niyo po deserve na maranasan ang ganoon. Ngumiti si Aling Rosa kahit alam niyang hindi niya ito nakikita. Anak, nakaranas na ako ng mas malala pa rito at nakaligtas ako. Ang nangyari ngayong araw ay hindi nagtatakda kung sino ako. Itinatatakda nito kung sino ang dalagang iyon at itinatakda nito ang lipunang ating nilikha. Ngunit itinatakda rin nito kung ano ang gagawin mo ngayon at doon ako ay may dangal. Huminga ng malalim si Rafael sa kabilang linya. Mahal kita, Nay. Mahal din kita, anak. Ngayon, sige na. Gawin mo ang dapat gawin at tandaan mo, hindi ito tungkol sa higanti. Tungkol ito sa pagbabago. Nang ibaba niya ang telepono, bumalik si Aling Rosa sa kanyang tasa ng tsaa. Tumingin siya sa bintana ng kanyang apartment, nakikita ang mga ilaw ng lungsod na nagsisimulang magliwanag sa darating na gabi. Inisip niya ang lahat ng laban na kanyang ipinanalo sa buhay, ang lahat ng kahihiyan na kanyang tinuos ng tahimik, ang lahat ng pagkakataon na siya ay hinusgahan sa anyo at hindi sa pagkatao. At inisip niya na marahil sa pagkakataong ito ay may magbabago, hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng iba pang Rosa na nahaharap pa rin sa araw-araw na diskriminasyon ng isang lipunang mapanghusga sa anyo. Sa labas, ang gabi ay bumalot sa Makati at kasama nito ang pangako ng isang bukas na maaaring maging kakaiba. Ang pansamantalang studio sa silid ng pulong ay simple lamang, isang profesional na kamera na nakalagay sa tripod, isang neutral na kulay abong background at dalawang malambot na ilaw na madiskarteng nakaposisyon. Iminungkahi ni Valerie na kumuha ng isang kumpletong production team ngunit tumanggi si Rafael. Gusto niya ng isang bagay na totoo, makatao at walang mga corporate na burloloy na madalas na naglalayo sa mga negosyante sa mga tunay na tao. Nakaupo siya sa isang swivel chair, walang suot na jacket, tanging ang asul na polo na may mga manggas na nakatupi hanggang siko. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo, tanda na dumaan ang kanyang mga kamay doon ng maraming beses sa nakalipas na mga oras. Walang profesional na makeup, walang teleprompter, walang script, tanging isang lalaki lamang na handang magsabi ng mga katotohanan na mas pipiliin ng marami na manatiling nakatago. Handa na po? Tanong ng video technician. Huminga ng malalim si Rafael, inayos ang kanyang tindig at tumango. Ang pulang ilaw ng kamera ay bumukas. Magandang gabi, ako po si Rafael Dizon at ako ang bagong may-ari ng Hiyas ng Dangal. Ngayong araw, isa sa aming mga sangay ang naging sentro ng isang insidente na kumalat sa social media at naglantad ng isang bagay na ako bilang bagong tagapamahala ng kumpanyang ito ay hindi kailanman papahintulutan. Isang customer ang inakusahan sa harap ng publiko ng pagnanakaw ng walang anumang ebidensya base lamang sa kanyang anyo. Siya ay ipinahiya, ginipit at tinrato bilang isang kriminal dahil lamang hindi siya nababagay sa estetikong standard na iniuugnay ng ilang tao sa mga nagpupunta sa isang luxury jewelry store. Tumigil siya sandali at ang kanyang boses ay bahagyang nanginig nang magpatuloy siya. Ang customer na yon ay ang aking ina, si Aling Rosa. Isang retiradong guro na 72 taong gulang na nag-alay ng 40 taon ng kanyang buhay sa pampublikong edukasyon. Isang babaeng nagpalaki sa isang anak ng mag-isa na nagtrabaho ng walang pagod upang bigyan ako ng mga pagkakataon na hindi niya kailanman naranasan. Isang babaeng taliwas sa ipinagpalagay ng manager ng aming tindahan ay may higit na dangal at pagkatao sa isang daliri lamang kaysa sa naiipon ng maraming tao sa buong buhay nila. Tumingin si Rafael ng diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kinikimkim na emosyon. Ngunit narito ang pinakamahalagang punto, kahit na hindi ko siya ina, kahit na siya ay isang ganap na banyaga, ang nangyaring iyon ay hindi pa rin
katanggap-tanggap. Ang nangyari ngayong araw ay hindi tungkol sa kung sino ang biktima. Tungkol ito sa uri ng lipunang ating itinayo, isang lipunan kung saan hinuhusgahan natin ang mga tao sa kanilang suot bago natin malaman kung sino sila. Kung saan nagpapalagay tayo ng kasalanan base sa anyo, kung saan ang respeto ay itinuturing na pribilehiyo ng iilan at hindi karapatan ng lahat. Inayos niya ang kanyang upo sa upuan. Inaamin ko ang buo at ganap na responsibilidad sa nangyari. O isang partikular na empleyado ang gumawa ng aksyon, ngunit hindi siya kumilos sa wala. Kumilos siya sa loob ng isang kultura na nagpahintulot, nagtimpi at marahil ay nagudyok pa sa ganitong uri ng pag-uugali. At ang kulturang iyan ay hihinto ngayong araw. Ang manager na responsable ay tinanggal na sa trabaho for just cause. Ngunit iyan ay simula pa lamang. Dahil ang pagtanggal sa isang tao ay hindi lumulutas sa isang sistematikong problema. Kinuha ni Rafael ang isang pirasong papel na nasa mesa sa tabi niya. Mula ngayon, ang hiyas ng dangal ay magpapatupad ng mga sumusunod na hakbang. Una, obligadong training tungkol sa diversity, inclusion at paglaban sa diskriminasyon para sa 100% ng aming mga empleyado. Hindi ito opsyonal. Ito ay magiging requirement para manatili sa kumpanya. Pangalawa, paglikha ng isang independent channel para sa mga reklamo ng diskriminasyon na pamamahalaan ng isang external human rights organization. Pangatlo, kumpletong revision ng lahat ng protocol sa serbisyo kasama ang mga ekspertong consultant. Pangapat, isang pampublikong kampanya ng pangako para sa marangal at magalang na serbisyo sa lahat ng tao, anuman ang antas sa buhay, lahi, edad, kasarian o anumang iba pang pagkakakilanlan. Inilagay niya ang papel sa tabi. Alam ko na marami ang magsasabi na ito ay marketing lamang, na ito ay sagot lamang sa pampublikong pressure. At alam nyo ba, may karapatan kayong magduda dahil nabubuhay tayo sa isang bansa kung saan ang mga kumpanya ay madalas gumagawa ng mga hungkag na pangako matapos ang mga iskandalo. Ngunit hindi ko binili ang kumpanyang ito upang ipagpatuloy ang mali. Binili ko ito upang baguhin. At ako ay personal na makikilahok sa bawat yugto ng pagbabagong ito. Bibisita ako sa mga tindahan ng walang abiso, makikipag-usap ako sa mga empleyado, pakikinggan ko ang mga customer, at papanagutin ko ang sinumang tao sa anumang antas na lalapastangan sa kapwa-tao. Tumingin si Rafael sa ibaba sandali, kumukuha ng lakas para sa pinakamahirap na bahagi. Tumawag ang nanay ko kanina, alam niyo ba ang sinabi niya? Sinabi niya na hindi niya gusto ng higante. Sinabi niya na hindi niya gustong magdemanda. Sinabi niya na umaasa lamang siya na may mabuting lumabas mula rito, na ang ibang tao ay hindi na kailangang maranasan ang kanyang dinanas. Iyan ang babaeng tinawag na magnanakaw ngayong araw. Isang babaeng kahit ipinahiya ay iniisip pa rin ang kabutihan ng lahat bago ang kanyang sarili. At kung kaya niyang magkaroon ng ganoong kabutihan, kaya ko man lang magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama. Lumunok siya ng malalim. Kaya ito ang aking pampublikong pangako. Para sa aking ina, para sa lahat ng mga hinusgahan ng hindi makatarungan, at para sa Pilipinas na gusto nating itayo. Ang hiyas ng dangal ay hindi na magiging isang kumpanyang nandidiskrimina. Ito ay magiging isang kumpanyang rumerespeto. At kung ang ibig sabihin nito ay mawalan kami ng mga customer na naniniwalang ang respeto ay dapat may social class. Kung gayon ay hayaan nating mawala ang mga customer na iyon dahil ang ilang mga halaga ay hindi pwedeng ikompromiso. Nanahimik si Rafael ng ilang segundo, hinahayaang tumimo ang mga salita. Salamat sa inyong pakikinig at salamat, Nay, sa pagtuturo sa akin na ang dangal ay hindi isinusuot kundi dinadala sa loob. Ang pulang ilaw ay namatay. Pinakawalan ni Rafael ang hangin na tila kanina pa niya pinipigilan. Si Valerie, na nanonood sa labas ng frame, ay may luha sa mga mata. Napakaganda po, sabi niya, ang boses ay garalgal. Naging tapat lang pagtatama ni Rafael. Ngayon tingnan natin kung maniniwala ang mga tao. Ang video ay inilabas 10:00 ng gabi noong Huwebes na yon. Sa loob ng wala pang 10 minuto, mayroon na itong 100,000 views. Sa loob ng kalahating oras, 500,000. Sa loob ng 1 oras, 2,000,000. Ang mga komento ay nagsimulang dumating ng parang alon. Ito ang tunay na paninindigan, saludo sa lakas ng loob nyo. Umiiyak ako rito. Napakabuting anak, napakabuting ina. Sa wakas, isang negosyante na umaako ng tunay na responsibilidad. Tingnan natin kung tutuparin ang pangako. Pero malakas ang naging pahayag. Ang lola ko ay deserve ang isang apo na tulad nito. Nakakaantig. Ngunit mayroon ding pagdududa gaya ng inaasahan ni Rafael.
Maganda sa teorya, gusto kong makita sa gawa. Magaling ang marketing, pero may magbabago ba talaga? Madaling magsalita matapos kumalat, nasaan ang tunay na aksyon? At mayroon ding hindi maiiwasan ang mga malulupit na komento. Masyadong sensitive, hindi naman talaga dapat nandoon ang matanda. Ngayon kahit sino na lang makakapasok sa luxury store, magkakagulo na. Wala na talagang pag-asa ang bansang ito. Ipinagtatanggol pa ang mga ganyan. Nagbasa si Rafael ng ilang komento at isinara ang laptop. Alam niyang hindi niya mapapaligaya ang lahat. At sa totoo lang, hindi niya gusto. Ang ilang tao ay bahagi ng problema, hindi ng solusyon. Ngunit ang mahalaga ay ang karamihan sa mga komento ay positibo. Ang agos ng opinyon ng publiko ay nasa panig ng kung ano ang tama. Samantala, sa iba't ibang bahagi ng Maynila, ang ibang mga tao ay nanonood din ng video. Si Marcelo, ang security guard ng tindahan, ay nakaupo sa luma niyang sofa sa kanyang sala. Ang kanyang 8 taong gulang na anak ay natutulog sa kabilang silid. Pinanood niya ang video ng 3 beses na magkakasunod. Bawat salita ni Rafael ay umaalingaw-ngaw sa kanyang konsensya tulad ng isang personal na akusasyon. Nakita niya ang lahat. Alam niyang mali iyon at wala siyang ginawa. Kinuha niya ang cellphone at nag-type ng mensahe sa numerong nahanap niya sa corporate website ng Hiyas ng Dangal. Ito ang channel para sa direktang pakikipag-ugnayan sa management. Ang pangalan ko po ay Marcelo Santos. Ako po ang security guard sa Greenbelt Branch. Nasaksihan ko po ang insidente ngayong araw at wala akong ginawa para pigilan ito. Alam ko pong may pananagutan din ako. Gusto ko po sanang makausap kayo ng personal tungkol sa nakita ko at sa alam ko tungkol sa iba pang katulad na sitwasyon na nangyari. Kung may trabaho pa po ako matapos nito, gusto ko pong maging bahagi ng pagbabago. Kung wala na po kahit papaano ay gusto ko lang pong gawin ang tama. Ipinadala niya ang mensahe at naramdaman ang paggaan ng kanyang kalooban. Marahil ay mawalan siya ng trabaho, marahil ay harapin niya ang mga bunga nito. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, maaari na niyang tingnan ang kanyang sarili sa salamin nang hindi umiiwas ng tingin. Si Patricia, ang batang sales lady, ay nanonood din ng video sa kanyang inuupahang silid sa isang boarding house sa Makati. Palagi niyang alam na ang nangyayari sa tindahan ay mali. Nakasaksi na siya ng ibang mga sitwasyon bagaman wala pang kasing lantad ng nangyari ngayong araw. At palagi siyang nananahimik dahil sa takot na mawala ng trabaho, takot na bansagang problemado, takot na hindi makabayad ng mga bayarin. Ngunit ang mga salita ni Rafael ay tumimo sa kanyang puso, lalo na nang sabihin nito na ang ilang mga halaga ay hindi pwedeng ikompromiso. Kumuha siya ng papel at sinimulang isulat ang lahat ng kanyang naaalala. Lahat ng pagkakataon na nakita niyang tinatrato ang mga customer ng magkaiba. Lahat ng mga tago na utos ni Larissa tungkol sa pagbabantay sa ilang mga profile. Lahat ng maliliit na kawalang katarungan na naipon araw-araw. Ito ang magiging ambag niya para sa ipinangakong pagbabago kahit na may kapalit itong personal na sakripisyo. Sa bahay ni Larissa, sa isang apartment sa Pinheiros, na halos hindi na niya kayang bayaran ngayon dahil wala na siyang trabaho, pinanood din ng dating manager ang video. Ngunit ang kanyang reaksyon ay iba, galit. Kahihiyan, pakiramdam ng kawalang katarungan. Paano siya nagawang ilantad ng ganon? Paano siya nagawang gawing pambansang kontrabida? Ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho. Pinoprotektahan lang naman niya ang kumpanya. Ngunit habang ang mga katwirang ito ay dumadaan sa kanyang isip, isang maliit at mapilit na bahagi ng kanyang konsensya ang bumubulong ng mga hindi komportabling katotohanan. Alam niya, sa kaibuturan niya, alam niyang hindi ito tungkol sa pagprotekta sa kumpanya. Tungkol ito sa kapangyarihan, tungkol sa pakiramdam na mas mataas siya sa iba, tungkol sa pagpapatunay ng mga diskriminasyong dala niya mula pa noong pagkabata nang hindi man lang tinatanong. Pinatay niya ang computer at nagpunta sa kusina. Nagbukas siya ng isang bote ng alak, nagsalin siya ng isa at isa pa. At isa pa, sinusubukang lunurin ang kahihiyan na nagsisimulang sumira sa kanyang baluti ng pagtanggi. Ngunit ang kahihiyan na tuklasan niya ay marunong lumangoy. Balik sa apartment ni Aling Rosa, naghahanda na ang retiradong guro sa pagtulog. Nagsuot siya ng simpleng cotton na pantulog, nagsipilyo at naglagay ng lotion sa kanyang mga kamay na tuyo dahil sa maraming taon ng paghawak ng yeso at pagtatrabaho. Tumingin siya sa salamin sa banyo at nakita ang mga kulubot na nagkukwento ng kanyang buhay. Nakita ang mga matang nakasaksi ng kawalang katarungan ngunit nananatili pa ring may pag-asa. Nakita ang isang babaeng nakaligtas. Tumunog ang telepono. Isang dating estudyante
na ngayon ay isang piskal. Ma'am Rosa, napanood ko po ang video, hindi ko po alam na kayo iyon. Nagulat po ako, ayos lang po ba kayo? May kailangan po ba kayo? Maaari po ba akong tumulong sa anumang paraan? Ngumiti si Aling Rosa. Ayos lang ako, iha. Totoo iyon. Mahirap, hindi ko itatangi, pero mahalaga rin ito. Minsan kailangan nating dumaan sa mahihirap na sitwasyon upang mailantad ang kailangang baguhin. Napakalakas niyo po talaga, ma'am. Naaalala ko po ang mga klase niyo. Higit pa sa Filipino ang itinuro niyo sa amin, itinuro niyo po ang dangal. Sinubukan kong ituro? Iha, sinubukan. At alam mo ba ang pinakamagandang bahagi? Natuto kayo, tingnan mo kung nasaan ka na ngayon. Tagapagtanggol ng hustisya. Iyan ang nagbibigay sa akin ng dangal. Nang ibaba niya ang telepono, nahiga si Aling Rosa at tumingin sa kisame. Inisip niya ang lahat ng laban na kanyang ipinaglaban. Sa mga silid-aralan na siksikan, sa mga estudyanteng pumapasok ng gutom, sa mga pulong kung saan ang kanyang boses ay binabaliwala dahil siya ay babae, dahil siya ay mula sa simpleng pinagmulan, dahil wala siyang mga diploma mula sa mga sikat na universidad, inisip niya ang kanyang pumanaw na asawa na umalis ng maaga, iniiwan ang responsibilidad ng pagpapalaki kay Rafael nang mag-isa sa kanyang mga balikat. Inisip niya ang mga gabing umiyak siya ng tago, hindi alam kung paano babayaran ang mga bill. Ang mga araw na nagtinda siya ng kakanin para dagdagan ang maliit na sweldo ng guro. At inisip niya si Rafael, ang kanyang anak, ang kanyang dangal, ang batang nag-aral sa ilalim ng liwanag ng kandila kapag walang kuryente, na nagtrabaho mula noong 14 na taon para makatulong sa bahay, na kailanman ay hindi sumuko, hindi yumuko at hindi nawala ang kabutihan sa kabila ng mga hirap. Isang luha ang dumaloy sa kanyang mukha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katuwaan. Dahil kahit matapos ang lahat ng dinanas niya noong araw na iyon, kahit ang pampublikong kahihiyan, alam niyang may mabuting lalabas mula rito. Sisiguraduhin iyon ng kanyang anak. At marahil sa pagkakataong ito, ang ibang Rosa sa ibang bahagi ng Pilipinas ay hindi na kailangang dumanas ng parehong bagay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at natulog, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming gabi, ang kanyang mga panaginip ay naging payapa. Sa labas, ang Maynila ay humihinga. Milyon-milyong buhay ang nagtatagpo sa isang magulong sayaw ng pag-asa at laban. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, isang maliit na binhi ng pagbabago ang naitanim. Maaga pa para malaman kung ito ay tutubo. Ngunit kahit papaano, ngayon mayroon ng matabang lupa at kagustuhang diligan ito. Ang gabi ay lumalim. At kasama nito ang pangako na ang bukas ay maaaring marahil maging mas mabuti kaysa sa ngayon. 3 buwan na ang lumipas mula noong Huwebes na iyon na nagpabago sa maraming buhay. Ang tagsibol ay dumarating na sa Maynila, nagdadala ng mas mahahabang araw at init na nagbababadya ng tag-init. Sa sangay ng hiyas ng dangal sa Greenbelt, ang mga pagbabago ay makikita hindi lamang sa estruktura kundi sa hanging nilalanghap. May kakaiba sa lugar na iyon na dati ay amoy, pabangong Pranses at pribiliyo lamang. Ngayon, may pagkatao na rito. Naglalakad si Rafael sa mga pasilyo ng tindahan ng walang abiso, gaya ng kanyang ipinangako. Ito na ang kanyang ikalimang sorpresang pagbisita sa loob ng 3 buwan. Palihim niyang pinagmamasdan ang pakikitungo ng mga empleyado sa mga customer. Nakita niya si Patricia na naglilingkod sa isang matandang babaeng nakasimpleng damit na may parehong tunay na ngiti na ibinibigay niya sa isang customer na naka-high heels at branded na bag. Nakita niya ang bagong manager, isang lalaking nasa 50 anyos na nagngangalang Roberto na nagmula sa isang maliit na sangay sa probinsya na binabati ang lahat ng may respeto, gaano man sila katagal manatili sa loob ng tindahan. Nanatili si Marcelo bilang security guard. Nagpa siya si Rafael na panatilihin siya matapos ang 1-2 oras na usapan kung saan inamin ng lalaki ang lahat. Lahat ng pagkakataon na nakasaksi siya ng diskriminasyon at nanahimik. Lahat ng sandali na pinili niya ang trabaho kaysa sa kanyang konsensya. Ngunit sinabi rin niya kung paano siya binago ng araw na yon. Kung paano hindi na siya makatulog nang hindi naiisip ang tingin ni Aling Rosa. Kung paano siya nagpasya na hindi na muling magiging tahimik, nakasawat sa kawalang katarungan.
Pinanatili siya ni Rafael hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paniniwala sa ikalawang pagkakataon para sa mga tunay na gustong magbago. At pinatunayan yon ni Marcelo, siya ang naging pinakamalakas na tagapagtanggol ng mga bagong pulisya. Aktibo siyang lumahok sa mga training at higit sa lahat gumawa siya ng personal na protocol na magalang na makialam sa tuwing makakakita siya ng anumang senyales ng magkaibang pagtrato base sa anyo. Ang pagbabago ay hindi lamang nanatili sa sangay na yon. Ang 53 tindahan ng hiyas ng dangal sa buong Pilipinas ay dumaan sa parehong reestruktura. Obligadong training na tumatagal ng 3 buong araw, hindi lang mabilis ang sesyon na 2 oras na walang sineseryoso. Mga ekspertong consultant na gumagawa ng mga random na pagbisita bilang mga ordinaryong customer. Isang channel para sa mga reklamo na tumatanggap, nag-iimbestiga at nagpaparusa sa mga paglabag ng may ganap na katapatan. Sa unang 2 buwan, 17 empleyado ang tinanggal sa trabaho for just cause matapos ang mga napatunayang reklamo ng diskriminasyon. Hindi lamang ito mga manager, may mga salesperson, supervisors at maging isang regional director na akala ay poprotektahan siya ng kanyang posisyon. Nilinaw ni Rafael na ang posisyon ay hindi pananggalang para sa diskriminasyon. Kung may lalapastangan sa kapwa-tao, tanggal siya. Walang exception. Ang kampanya sa advertising na inilabas ng kumpanya ay nagkaroon ng pambansang epekto. Hindi ito mga larawan ng perpektong modelo sa marangyang kapaligiran. Ito ay mga tunay na larawan ng mga tunay na tao. Isang lola kasama ang kanyang apo na pumipili ng regalo para sa graduation. Isang mag-asawang matanda na nagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng kasal. Isang batang estudyante na bumibili ng kanyang unang pares ng hikaw mula sa kanyang sweldo sa internship. At sa gitna ng lahat, ang larawan ni Aling Rosa na kinuha ng may pahintulot niya kasama ang kataga na naging slogan ng bagong hiyas ng dangal. Ang respeto ay hindi isinusuot, kundi dinadala sa loob. Ang sales sa nakakagulat na paraan ay tumaas. Maraming customer na dati ay natatakot sa elitistang atmosfera ang pumasok na ngayon ng may tiwala. At nakakatuwa, maging ang ilang mayayamang customer ay sumang-ayon sa mga pagbabago. Ang mga komento tulad ng sa wakas isang kumpanya na nakakaunawa na ang karangyaan ay dapat tungkol sa kalidad, hindi tungkol sa diskriminasyon, ay nagsimulang lumabas. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga pagtutol, may mga customer na nagreklamo na nawawala na ang eksklusibidad ng tindahan. May mga empleyado na nagresign dahil hindi sila sang-ayon sa mga bagong pulisya. May mga investor na nagtanong kung sulit ba ang lahat ng paghihirap na iyon sa aspetong pinansyal. Hinarap ni Rafael ang bawat pagtutol ng may katatagan. Sa mga customer na hindi kontento, magalang niyang iminungkahi na maghanap ng ibang tindahan na nagsasagawa pa rin ng diskriminasyon. Sa mga empleyadong tumutol, ninais niya ang swerte sa kanilang susunod na trabaho. Sa mga investor, ipinakita niya ang mga numero na nagpapatunay na ang paggawa ng tama ay mabuti rin para sa negosyo. At kapag ang mga numero ay hindi sapat, pinaalalahanan niya sila na ang ilang mga halaga ay hindi pwedeng ikompromiso. Ang kwento ay umabot sa antas na walang sino man ang nakapag-akala. Si Aling Rosa ay naimbitahan upang magbigay ng mga pahayag sa mga universidad, kumpanya at mga kaganapan sa edukasyon. Noong una ay nag-aalinlangan siya, ngunit pumayag din siya matapos igiit ni Rafael na mahalaga ang kanyang boses. Sa kanyang mga pahayag, hindi lamang niya pinag-uusapan ang araw na yon sa tindahan. Pinag-uusapan niya ang buong buhay niya na humaharap sa diskriminasyon tungkol sa pagiging babae sa panahon na ang mga babae ay may mas kaunting karapatan, tungkol sa pagiging guro sa isang bansang hindi pinapahalagahan ang edukasyon, tungkol sa pagpapalaki ng anak ng mag-isa habang ang lipunan ay hinuhusgahan ang mga single mothers, at pinag-uusapan niya ang dangal, tungkol sa kung paano ang dangal ay hindi isang bagay na maaaring kunin ng iba, kundi isang bagay na pinipili nating panatilihin. Ang kanyang mga salita ay tumatama sa mga tagapakinig na daan-daang tao na lumalabas mula sa silid na nagbago. Marami ang may luha sa mga mata at lahat ay may bagay na dapat pag-isipan. Sa isa sa mga pahayag na ito, na ginanap sa isang malaking universidad sa Maynila, napansin ni Aling Rosa ang isang babaeng nakaupo sa huling hilera. May blonde na buhok, nakayukong tindig at sinusubukang hindi mapansin.
Si Larissa iyon matapos ang pahayag habang ang mga tao ay nagkakagulo para magpa-picture at magtanong, nanatili si Larissa sa likuran. Nang ang karamihan ay lumisan na, lumapit siya ng nag-aalinlangan. Ma'am Rosa, simula niya, ang boses ay nangangatog. Hindi ko po alam kung naaalala niyo pa ako. Tiningnan siya ni Aling Rosa ng mga matang payapa na tila nakakakita sa kaibuturan ng mga tao. Naalala kita, Larissa? Kumusta ka? Ang tanong na yon na binigkas ng may tunay na pag-aalala ay sumira sa mga depensang itinayo ni Larissa. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Sinusubukan ko po, hindi po ako makakuha ng ibang trabaho, walang gustong kumuha sa babaeng nasa video. Ang pangalan ko po ay naging kasing kahulugan ng diskriminasyon sa Google. Nawalan ako ng mga kaibigan. Ang pamilya ko ay halos hindi ako kausapin. Ako, sinira ko po ang buhay ko. Sininyasan ni Aling Rosa na maupo sila sa mga baitang ng bakanteng auditorium. Sinira mo ang buhay na mayroon ka noon, sabi niya ng mahinahon. Ngunit hindi iyan nangangahulugan na hindi ka na makakabuo ng bago. Pinunasan ni Larissa ang kanyang mga luha. Paano po? Paano ako babalik mula rito? Paano ko po makukumbinsi ang mga tao na nagbago na ako? Hindi mo sila kailangang kumbinsihin, sagot ni Aling Rosa. Ipakita mo sa kanila, ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa mga salita. Nangyayari ito sa mga patuloy na aksyon sa paglipas ng panahon. At higit sa lahat, nangyayari ito kapag ginagawa natin ang panloob na trabaho ng pag-unawa kung saan nagmumula ang ating mga diskriminasyon. Nagpupunta po ako sa therapy, pag-amin ni Larissa. 3 beses sa isang linggo. Tinutuklasan ko po ang mga bagay tungkol sa aking sarili na hindi ko gustong malaman, tungkol sa kung paano ako pinalaki, tungkol sa mga paniniwalang kinuha ko ng hindi tinatanong, at tungkol sa kung gaano kalaking sakit ang naidulot ko nang hindi ko man lang namamalayan. Iyan ay isang simula, sabi ni Aling Rosa. Isang magandang simula. Ngunit kailangan mong intindihin na ang ilang mga bunga ay hindi nawawala. Dadalhin mo iyan. Ang tanong ay kung ano ang gagawin mo sa bigat na iyan. Hahayaan mo ba itong sirain ka o gagamitin mo itong inspirasyon para maging mas mabuti? Tumingin si Larissa sa kanyang sariling mga kamay. Kaya niyo po ba akong patawarin? Nanahimik si Aling Rosa sa loob ng mahabang sandali. Napatawad na kita, Larissa. Napatawad na kita nung araw na iyon. Dahil ang pagtatanim ng sama ng loob ay lalasunin lamang ang aking puso, hindi ka mapaparusahan nito. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nagbubura ng mga bunga at hindi ito nangangahulugan na nagtitiwala ako sa iyo. Ang tiwala ay muling binubuo sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng mga patunay. Naintindihan ko po, bulong ni Larissa. At paumanhin po talaga, kapag tinitingnan ko ang araw na iyon, hindi ko na makilala ang tao na iyon. O marahil ay nakikilala ko siya at iyon ang mas masakit. Ang pagkilala ay isa ng paglago, sabi ni Aling Rosa, habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Maraming tao ang lumilipas ang buong buhay nang hindi man lang inaamin na sila ay mali. Inamin mo na, ngayon gawin mo ang susunod na hakbang at ang susunod at patuloy mo itong gawin hanggang sa ang tao na gusto mong maging ay mapalitan ang tao na dati ka. Nang umalis si Larissa, nanatiling nakaupo si Aling Rosa sa mga baitang habang pinagmamasdan ang bakanteng auditorium. Si Rafael na naghihintay sa likuran ay lumapit. Napakagaling niyo po talaga, Nay. Pinalayas ko na sana siya. Alam ko, anak, taglay mo ang puso ng iyong ama. Makatarungan pero matigas. Taglay ko ang puso ng isang guro. Nakakakita ako ng potensyal kung saan ang iba ay nakakakita ng mga kasong wala ng pag-asa. Umupo si Rafael sa tabi niya. Naniniwala po ba kayo na kaya niyang magbago? Naniniwala ako na ang lahat ay kayang magbago kung talagang gusto nila. Hindi ko alam kung gusto niya, pero binigyan ko siya ng mga kagamitan. Ang natitira ay responsibilidad na niya. Ang mga buwan ay patuloy na lumipas. Ang kwento ng hiyas ng dangal ay naging bahagi na ng mga pinag-aaralan sa mga business schools bilang halimbawa ng krisis na ginawang pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Si Rafael ay naimbitahan sa mga business congresses, palagi niyang dala ang parehong mensahe, ang kita at etika ay hindi magkasalungat, sila ay magkakatuwang. At ang mga kumpanya na hindi nakakaunawa nito ay nakatakdang mabigo sa panahon ng katapatan.
Bumalik si Aling Rosa sa kanyang simpleng buhay bilang retiradong guro, ngunit ngayon ay may mga paminsan-minsang imbitasyon para magsalita. Patuloy siyang nakatira sa parehong inuupahang apartment sa Marikina. Maraming beses na nag-alok si Rafael na ibili siya ng mas magandang lugar, ngunit tumatanggi siya. Ito ang tahanan ko, anak. Hindi ko kailangan ng mansyon. Kailangan ko ng kapayapaan. At mayroon ako yun dito. Si Marcelo ay na-promote bilang security supervisor na responsable sa pag-train ng mga bagong empleyado. Naging basehan siya sa protocol ng magalang na serbisyo. Ang kanyang kwento ng pagbabago mula sa tahimik na kasabwat hanggang sa naging ahente ng pagbabago ay ikinukwento sa mga training bilang halimbawa na hindi kailanman huli ang lahat para pumili ng tama. Si Patricia ay naging manager sa ibang sangay. Dala niya ang mga leksyong natutunan at bumuo siya ng isang team kung saan ang respeto ay pangunahing tuntunin, hindi lang isang dagdag na serbisyo. Nanatili siyang may ugnayan kay Aling Rosa, binibisita ito kapag may oras at palaging nagpapasalamat dahil naging saksi siya sa isang leksyon na nagpabago sa kanyang buhay. At si Larissa. Ipinagpatuloy ni Larissa ang kanyang mapag-isang paglalakbay ng muling pagbuo. Nakakuha siya ng pansamantalang trabaho sa isang maliit na tindahan ng mga abubot kung saan nagtatrabaho siya ng walang karangyaan, walang kapangyarihan, sinusubukan lamang na mabuhay at matuto. Patuloy siya sa therapy, patuloy niyang kinakaharap ang mga bunga ng kanyang mga desisyon. Ngunit dahan-dahan din siyang nagpapatuloy sa pagbabago. Isang taon matapos ang insidenteng iyon, ang hiyas ng dangal ay nag-organisa ng isang kaganapan. Hindi ito pagbubukas ng tindahan o pagpapakita ng bagong koleksyon. Isang kaganapan ito para sa pagdiriwang ng organizational culture. Ang mga empleyado mula sa lahat ng sangay ay naimbitahan. At sa gitna ng entablado, isang pagkilala. Umakyat si Rafael sa entablado at hiniling na sumama sa kanya ang kanyang ina. Si Aling Rosa na nahihiya sa atensyon ay dahan-dahang umakyat sa mga baitang. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Isang taon na ang nakalipas simula niya, ang aking ina ay pumasok sa isa sa aming mga tindahan at tinrato bilang isang kriminal. Isa ito sa pinakamasamang araw ng aking buhay. Ang mapanood iyon, ngunit isa rin ito sa pinakamahalaga dahil inilantad nito ang isang katotohanan na kailangan nating harapin. At binigyan tayo nito ng pagkakataon na gumawa ng kakaiba. Tumingin siya sa mga empleyado. Ngayon, hindi ko na nakikita ang isang kumpanyang nandidiskrimina. Nakikita ko ang isang kumpanyang rumerespeto. Isang kumpanya kung saan ang bawat tao na pumasok ay tinatrato ng may dangal na nararapat sa kanila. At hindi ito nangyari dahil iniutos ko, nangyari ito dahil ang bawat isa sa inyo ay piniling gumawa ng kakaiba. Piniling tanungin ang mga diskriminasyon, piniling ituring ang mga tao bilang tao. Kinuha ni Aling Rosa ang mikropono. Ang kanyang boses, bagaman mahinahon, ay pumuno sa auditorium. Hindi ko po gustong maging simbolo ng anuman. Gusto ko lang pong bumili ng regalo. Ngunit inilalagay tayo ng buhay sa mga sitwasyong hindi natin pinipili upang ituro ang mga leksyon na kailangan nating matutunan. Ang araw na iyon ay nagturo sa akin na ang laban sa diskriminasyon ay hindi pa tapos. Patuloy ito araw-araw sa bawat pakikipag-ugnayan. Ngunit itinuro rin nito sa akin na ang pagbabago ay posible kapag may kagustuhan, kapag may lakas ng loob, at kapag may pagmamahal. Tumingin siya kay Rafael. Ang aking anak ay ginawang layunin ang sakit. Kayo ay ginawang kultura ng respeto, ang isang bulok na sistema. At magkasama, pinatunayan natin na ang isang kumpanya ay maaaring kumita at may etika, matagumpay at makatao, makapangyarihan at mabait. Ang palakpakan ay nakakabingi. Ang mga luha ay dumaloy sa mga mukha ng mga taong nakakaunawa sa bigat ng mga salitang iyon. Dahil marami sa kanila ay naging biktima rin ng diskriminasyon sa ilang pagkakataon. Hinusgahan din sila sa anyo. Dinala rin nila ang sakit ng hindi pagtingin sa kanila bilang ganap na tao. Noong gabing iyon, naghapunan si Rafael at Aling Rosa sa isang simpleng restaurant malapit sa kanyang apartment. Walang espesyal, masarap na pagkain lamang at mas masarap na usapan. Masaya po ba kayo? Nay? Tanong ni Rafael. Nasa kapayapaan ako, anak, na mas mabuti kaysa sa saya. Ang saya ay dumarating at umaalis. Ang kapayapaan ay nananatili. Iniisip ko po kung ano ang mangyayari kung hindi ko binili ang kumpanyang iyon, kung hindi kayo pumayag na gawin ang test na iyon.
Ngumiti si Aling Rosa. Ang buhay ay hindi gumagana sa paano kung. Gumagana ito sa kung ano ang narito. At ang narito ngayon ay may nagbago. Hindi lang sa kumpanya mo, kundi sa mga taong nakakakita sa kwentong ito. Sa mga usapang idinulot nito, sa mga pagninilay na hinalo nito. Sa tingin, niyo po ba ay magbabago ang Pilipinas? Tanong ni Rafael. Sa totoo lang, tumingin si Aling Rosa sa bintana ng restaurant, nakikita ang Maynila sa labas. Ang Pilipinas ay nagbabago araw-araw, anak, minsan para sa mas mabuti, minsan para sa mas masama. Ngunit ang mga kwentong tulad ng sa atin ay nagtatanim ng mga binhi, at ang mga binhi ay tumutubo. Marahil ay hindi natin makita ang buong kagubatan, ngunit may makakakita nito, at sapat na iyon. Ang mga buwan ay naging mga taon. Ang kwento ng hiyas ng dangal ay nawala na sa trending topics. Ibang mga balita na ang pumalit. Ibang mga iskandalo, ibang mga galit, ngunit ang epekto ay nanatili. Sa mga pulisiya ng kumpanya na nagsimulang magatas ng mga anti-discrimination rules, sa mga training na naging obligado sa retail sector, sa mga taong pagpasok sa isang tindahan ay naaalala ang kwentong iyon at tinatrato ang mga empleyado ng may respeto. At sa mga empleyado na pagkakita sa mga customer na may simpleng anyo ay naaalala ang kwentong iyon at nag-aalok ng parehong serbisyo na ibibigay nila sa kahit kanino. Ipinagpatuloy ni Aling Rosa ang kanyang simpleng buhay. Nagtuturo ng literacy sa mga volunteer, binibisita ang mga dating estudyante, inaalagaan ang kanyang maliit na hardin sa balkonahe. At paminsan-minsan, kapag naimbitahan, ibinabahagi ang kanyang kwento upang ang iba ay matuto sa kanyang inabot ng buong buhay para maunawaan na ang respeto ay hindi pabor kundi karapatan. At ang dangal ay hindi pwedeng ikompromiso. Ipinagpatuloy ni Rafael ang pagpapatakbo ng kumpanya sa parehong pilosopiya. Lumago siya. Nagbukas ng mga bagong sangay, nag-expand sa ibang bansa, ngunit kailanman ay hindi niya tinalikuran ang mga prinsipyo na kanyang itinatag noong mahirap na araw na iyon nang makita niyang ipinahiya ang kanyang ina. At palagi, sa bawat mahalagang desisyon, tinatanong niya ang kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ni nanay? Ano kaya ang mas makatao? At ang hiyas ng dangal ay naging higit pa sa isang luxury company. Naging halimbawa ito. Hindi perpekto dahil walang gawa ng tao ang perpekto, ngunit totoo na ang pagbabago ay posible, na ang kita at etika ay maaaring magkasama, na ang pagtrato sa mga tao ng may dangal ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang tunay na hiyas sa huli ay naunawaan ng lahat ay wala kailanman sa mga showcase. Ito ay nasa paggalang sa isa't isa, sa ibinahaging pagkatao, sa araw-araw na pagpili na tingnan ang kapwa bilang kapantay anuman ang suot, punto, edad o laman ng bank account. At ang hiyas na iyon, taliwas sa ginto at brilyante, ay lalo lamang tumataas ang halaga habang mas ibinabahagi sa iba. Wakas ang kwento, mga minamahal na tagapakinig, umaasa kami na ang kwento ni Aling Rosa at Rafael ay tumimo ng malalim sa inyong mga puso. Kung kayo ay naantig sa paglalakbay na ito ng dangal, pagbabago at respeto, ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin sa comments kung anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo. Yun ba ang lakas ng loob ni Aling Rosa sa gitna ng kahihiyan, ang determinasyon ni Rafael na gawin ang tama o marahil ang pagkakataon para sa pagbabago na dala nating lahat? Araw-araw, nagdadala kami ng mga kwentong tulad nito na naglalantad sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao na nagpapaisip sa atin kung sino tayo at kung sino ang gusto nating maging. Dahil sa huli, tayong lahat ay bahagi ng parehong pagkatao, lahat ay nararapat sa parehong respeto. Inaantay namin kayo sa susunod na episode para sa isa pang kwento na magpapadama, magpapaisip at marahil magpapabago ng kaunti sa paraan ng inyong pagtingin sa mundo.